7 taon akong naging alipin sa sarili kong tahanan, pero ang sukli ni Marco ay pagtatapon sa akin sa kalsada na parang basurang basa. Habang nilalasap niya ang karangyaan kasama ang kanyang kabit, ako ay pinilit niyang magbayad para sa kanyang marangyang suite sa ospital. Sa huling pagkakataon, ang tupa ay naging leon, isang muling pagsilang mula sa abo ng pagtataksil. Handa na ba silang harapin ang galit ng babaeng wala nang natitira, kundi dangal? Sino ang tunay na mananalo sa dulo? Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma yan. Saan pa ba pupunta ang babaeng yan kung wala tayo? Wala siyang pamilya, wala siyang pera. Tayo lang ang langit niya. Kaya kahit anong dumi ang ipakain natin sa kanya, lulunukin niya. Napatigil ang aking mundo sa narinig kong boses ni Doña Imelda. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pandinig. Malamig at walang bahid ng awa. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang marangyang sala. Bit-bit ang isang tray ng mainit na sabaw. Ito ang paboritong sinigang ni Marco. Galing pa ako sa labada. Hapong-hapo ang katawan. At ang huling barya sa aking pitaka ay ipinambili ko pa ng sariwang sahog para lamang pagsilbihan ang lalaking mahal ko. Nakakasawa na ang mukha niya, ma. Tuwing tinitingnan ko siya, naaalala ko lang kung gaano tayo naghirap noon. Ngayong nandyan na si Valerie, kailangan ko nang alisin ang dumi sa paningin ko. 7 taon na, ma. Sapat na ang 7 taon na pagiging katulong niya sa bahay na ito. Panahon na para palitan ang luma ng bago at mas mapapakinabangan. Iyan ang boses ni Marco. Ang boses na dati ay bumubulong sa akin ng mga pangako nung mga panahong wala pa silang komportableng buhay. Ang boses na pinagkatiwalaan ko ng aking buong pagkatao. Ngunit ngayon, ang bawat kataga niya ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa aking puso. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang tray na hawak ko, na tila kasing bigat na ng isang semento, ay unti-unting nangihiwalay sa aking mga daliri. Tumingin ako sa aking mga palad, magaspang, may mga kalyo, at nangingitim ang mga kuko dahil sa walang tigil na pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng kanilang mga damit, ang naglinis ng bawat sulok ng mansyong ito, at ang nag-alaga sa kanila tuwing sila ay may sakit. Ang mga huwad na medalya ng aking pagsasakripisyo sa paningin pala nila ay isa lamang dumi na dapat nang walisin. Hindi ko na namalayang bumigay na ang aking mga tuhod. Walang tunog na nabasag ang mangkok sa makapal na alpombra, ngunit ang ingay ng pagkawasak sa loob ng aking dibdib ay mas malakas pa sa anumang bagyo. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang 2 taong itinuring kong mundo. Ngunit naging mitya pala ng aking impyerno. Nandyan ka pala, malamig na bungad ni Marco. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging pagkayamot lamang ang nakaguhit sa kanyang muka habang tinitingnan ang natapong sabaw sa sahig. Kita mo na, ma, kahit pagdadala na lang ng pagkain, hindi pa niya magawa ng maayos. Napakawalang silbi. Lumapit si Doña Imelda sa akin. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila nangungutya sa aking abang kalagayan. Kinuha niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa at itinapon ito sa aking paanan. Pirmahan mo yan, Sofia. Ang annulment papers. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas. Tapos na ang kontrata mo bilang asawa. Bukas na bukas din, aalis ka sa bahay na ito. At huwag kang magkakamaling magdala ng kahit anong hindi mo pag-aari, maski isang hibla ng sinulid. Nais kong sumigaw, nais kong magtanong kung bakit. Ngunit ang aking lalamunan ay parang tuyong lupa na walang lumalabas na tinig. Ang tanging nagawa ko lang ay yakapin ang aking sarili, habang ang luha ay walang tigil na dumadaloy, bumabagsak sa maruming alpombra. Sa gitna ng aking pagkakasubasob, nakita ko ang aking refleksyon sa makintab na sapatos ni Marco.
Isang babaeng kupas ang damit, magulo ang buhok, at wasak ang pagkatao. Sa loob ng 7 taon, ibinigay ko ang lahat, ang aking kabataan, ang aking pawis, at ang bawat sentimo ng aking pinaghirapan. Ngunit sa huli, ang tanging halaga ko lang pala ay isang papel na kailangang pirmahan para mapalitan. Inilabas ako ni Marco sa tarangkahan ng aming bahay, ang bahay na ako ang nagbayad ng down payment mula sa aking maliit na mana. Itinapon niya ang isang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng aking damit at ang tanging litrato ng aking mga magulang na pilit kong isinalba. Diyan ka na. Huwag mo na kaming gambalain pa. Huling hirit niya bago isinara ang bakal na pinto. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng dilim. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa aking pait. Ang bawat patak ay malamig na humahalik sa aking balat. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang wala na akong matuluyan, wala na akong pamilya, wala na akong pera, at higit sa lahat, wala na akong natitirang tiwala sa mundong ito. Napatingin ako sa madilim na kalye, sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat ng aking pagtitiis? O ito na ang simula ng aking paglaho sa mundong dati ay akala ko'y sa akin din? Ang malamig na semento ay tumatagos sa aking mga buto, tila ninanakaw ang natitirang init ng aking pagkatao. Nagising akong nakasandal sa isang madilim na kanto ng waiting shed, basang-basa ang suot na duster, at yakap-yakap ang tanging bag na naglalaman ng aking buhay. Ang bawat bahing ko ay tila isang paalala na ang mundong dati ay maliwanag. Ngayon ay naging isang malupit na kawalan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada. Ngunit wala na akong lakas para umiwas. Ano pa ba ang silbi ng pag-iwas sa dumi kung ang mismong dangal ko ay matagal na nilang niyuyurakan? Sa bawat pagpikit ng aking mga mata, bumabalik ang mukha ni Marco at ang nanunuyot na tawa ni Doña Imelda. 7 taon. 7 taon akong naging tapat na asawa, naging masunuring manugang, ngunit sa dulo ay nauwi lang ako sa pagbilang ng mga bituin sa ilalim ng bubong na butas-butas. Habang hinihimas ko ang aking kumakalam na sikmura, isang pamilyar na motorsiklo ang huminto sa tapat ko. Isang courier. Tiningnan niya ako nang may halong awa at pagtataka. Bago iniabot ang isang kulay, kayumangging sobre. Para kay Mrs. Sofia San Jose? Tanong niya. Nanginig ang aking mga daliri habang kinukuha ang sobre. Inakala ko, sa isang sandali ng kahibangan, na marahil ay natauhan si Marco. Marahil ay naisip niyang hindi makatao ang itapon ako sa lansangan. Ngunit nang buksan ko ang papel, ang kaunting pag-asang yon ay naging parang abo na tinangay ng hangin. Ito ay isang billing statement mula sa isang mamahaling ospital, isang executive check-up at luxury suite stay para kay Marco San Jose. Ang kabuuang halaga, 500,000 piso. Sa ilalim ng kanyang pangalan, malinaw na nakasulat ang aking pangalan bilang garantor. Kasabay nito, ang aking lumang cellphone na basag na ang screen ay biglang nag-vibrate sa aking bulsa. Ang pangalan ni Marco ang lumitaw. Natanggap mo na ba ang bill, Sofia? Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala. Sa halip ay puno ito ng kapangyarihan at pananakot. Marco, ano ito? Bakit mo ito ipinadala sa akin? Alam mong wala akong kahit 5. Halos pabulong kong sagot. Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Narinig ko ang kanyang mapait na tawa sa kabilang linya. Huwag kang magmaang-maangan. Pinirmahan mo ang mga papel noong nakaraang buwan, di ba? Sabi ko sa'yo, executive check-up iyon para sa stress ko dahil sa'yo. Ngayon, kailangan mong bayaran yan. Ang ospital ay nagsisimula ng maningil
At dahil ikaw ang garantor, sa'yo sila kukuha. Stress? Marco, ako ang nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw para may makain kayo. Paano mo nagawang gastusin ang perang wala tayo sa isang luxury suite habang ako ay natutulog dito sa kalsada? Wala akong pakialam kung saan ka matulog, Sofia. Ang mahalaga, kailangang mabayaran ang utang na yan. Kung hindi, huwag kang magtaka kung ang susunod na sulat na matatanggap mo ay mula na sa mga pulis. May pinirmahan kang dokumento at ang batas ay nasa panig ko. Huwag mo akong subukan dahil kaya kitang ipakulong nang hindi kumukurap ang mga mata ko. Pinatulan niya ang tawag bago pa ako makasagot. Nanatili akong nakatulala sa billing statement. Nakita ko ang mga detalye, aesthetic facial treatment, imported vitamins, premium meal service. Habang ako ay nagtitiis sa tuyong pandesal at kape, ang asawa ko ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang aking pangalan. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa katotohanang ang taong minahal ko ay mas masahol pa sa isang kaaway. Ginamit nila ako, piniga nila ang aking lakas, ang aking pera, at ngayon, pati ang aking kalayaan ay nais nilang bawiin para lamang pagtakpan ng kanilang kasakiman. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig sa galit at pighati. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng 7 taon ng pagiging martir, ang magiging huling hantungan ko ba ay ang malamig na rehas ng bilangguan para sa utang na hindi ko naman pinakinabangan? Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Hanggang kailan ako papayag na maging tuntungan ng kanilang mga paa? Hanggang kailan ako mananatiling tupa sa harap ng mga lobo na walang ibang alam kundi manakmal? Biglang sumagi sa aking alaala ang sinabi ni Doña Imelda kagabi tungkol sa isang tanda ng aking mga magulang. Mayroon pa ba silang itinago sa akin? Mayroon pa bang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingang ito? Tila isang panaginip ang bawat hakbang ko patungo sa mataas na gusali sa gitna ng Makati. Ang aking mga suot na tsinelas ay manipis na at halos humahalik na sa mainit na aspalto, samantalang ang aking duster ay may mantsa pa ng putik mula sa kalsada kagabi. Pinagtitinginan ako ng mga taong naka-Amerikana at mga babaeng amoy mamahaling pabango, ngunit wala na akong puwang para sa hiya. Ang tanging bitbit ko ay ang aking dangal na pilit kong binubuo mula sa pagkakadurog. Hindi po kayo pwedeng pumasok dito, Mrs. Pigil sa akin ng isang gwardiya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan habang tinitingnan ang aking kabuuan. Kailangan ko lang pong makausap si Attorney Ramon. Sabihin niyo po si Sofia ito, ang anak ni Arturo San Jose. Pakiusap ko, ang aking boses ay halos magmakaawa. Sa loob ng 7 taon, pinaniwala ako ni Doña Imelda na ang aking mga magulang ay namatay na walang iniwang kahit anong ari-arian kundi mga utang. Sabi niya, ang pamilya San Jose lang ang nagligtas sa akin sa gutom. Ngunit habang tinititigan ko ang lumang business card ni Attorney Ramon na nakuha ko sa ilalim ng aking litrato, may kung anong liwanag ang nag-aapoy sa aking dibdib. Nang sa wakas ay pinayagan akong pumasok, ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tila sumampal sa aking balat. Naupo ako sa isang malambot na upuan, ngunit pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat doon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at iniluwal ang isang matandang lalaki na may mapayapang mukha. Nang makita niya ako, ang baso ng tubig na hawak niya ay muntik ng mahulog at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sofia, Diyos ko, anong nangyari sa iyo, iha? Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking nanginginig na mga kamay. 7 taon kitang hinanap. Sabi ni Imelda, nag-abroad ka raw at ayaw mo nang magpakita sa akin. Napatigil ang tibok ng aking puso. Nag-abroad? Attorney? 7 taon akong nasa bahay nila.
7 taon akong nagtrabaho bilang asawa at katulong. Sinabi nila sa akin na wala nang natira sa pera ni Papa, na kailangan kong magbayad ng utang na loob sa kanila. Umiling si Attorney Ramon, ang kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng matinding galit. Tumayo siya at kinuha ang isang makapal na asul na folder mula sa kanyang vault. Inilapag niya ito sa harap ko. Ang mga dokumentong magpapabago sa aking buhay. Hindi totoo yon, Sofia. Ang iyong ama ay hindi namatay na mahirap. Nag-iwan siya ng isang trust fund na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para sa iyo. At ang bahay na tinitirhan niyo ngayon, nakapangalan yon sa iyo, hindi kay Marco. Binuksan ko ang folder. Doon, nakita ko ang mga withdrawal slips sa loob ng nakalipas na 7 taon. Ang bawat pirma sa ilalim ng aking pangalan ay pamilyar. Ngunit alam kong hindi yun gawa ng aking kamay. Ito ay ang pirma ni Doña Imelda. Isang magandang pagkakagaya. Ngunit may bahid ng kasalanan sa bawat kurba ng panulat. Naramdaman ko ang isang matinding lula. 10 milyon, isang bahay, ang lahat ng paghihirap ko, ang bawat araw na nagtitiis ako sa kakarampot na pagkain, ang bawat gabi na ipinapamukha nila sa akin na isa akong palamunin. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Pinagnakawan nila ako, ninakaw nila ang aking kinabukasan habang hinahayaan akong maglaban ng kanilang mga damit at maglinis ng kanilang mga sapatos. Attorney, ang bill po sa ospital, iniabot ko sa kanya ang billing statement na dala ko. Sinasabi ni Marco na kailangan ko itong bayaran dahil ako ang garantor. Ipinakulong niya raw ako kung hindi. Kinuha ni Attorney Ramon ang papel at mabilis itong binasa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Garantor? Sofia, tingnan mo ang petsa ng pagpirma mo rito. Ito ay noong nakaraang buwan. Sa mismong araw na sinabi mong pinapirma kanila ng annulment papers sa gitna ng iyong pagod. Hindi annulment ang pinirmahan mo, kundi isang SPA, Special Power of Attorney, at guarantee letter para sa kanyang mga utang. Napahawak ako sa aking ulo. Ang bawat pirasong puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Ginamit nila ang aking kawalan ng alam. Ginamit nila ang aking pagtitiwala bilang asawa para itali ako sa isang utang na sila ang nakinabang, habang ang tunay kong yaman ay unti-unti nilang nilalagas. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga matatayog na gusali at sa malawak na langit. Sa loob ng 7 taon, naging tupa ako sa loob ng kanilang koral. Hinayaan ko silang gupitin ang aking balahibo at inumin ang aking gatas. Ngunit ngayon, habang hawak ko ang mga dokumentong ito, naramdaman ko ang isang bagong lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Attorney, gusto ko pong bawiin ang lahat. Wika ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat salita ay matalim at puno ng determinasyon. Gusto ko pong bawiin ang bahay ko, ang pera ko, at higit sa lahat, ang dangal na kinuha nila sa akin. Handa po akong lumaban. Tumango si Attorney Ramon at hinawakan ng mahigpit ang aking balikat. Hindi ka na mag-iisa, Sofia. Panahon na para matikman nila ang bagsik ng katotohanan. Habang papalabas ako ng opisina, naramdaman ko ang bigat ng folder sa aking braso. Ito ang aking sandata. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang bumabagabag sa akin. Paano ko haharapin si Marco nang hindi ako nanginginig sa takot? Paano ko babawiin ang aking bahay kung ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng aking pagdurusa? Maari ko bang pagkatiwalaan ang batas para sa isang hustisyang matagal nang ipinagkait sa akin? O kailangan ko ring matutong maging kasing talim nila para lamang mabuhay? Huwag kang lilingon, Sofia. Ang mga luhang yan ay para sa mga taong marunong magpahalaga, hindi para sa mga magnanakaw na nagbalat kayong pamilya. Iyan ang paulit-ulit na bulong ko sa aking sarili habang nakatayo ako sa tapat ng bakal na tarangkahan ng mansyong dati ay itinuring kong tahanan. Ang bawat bakal na rehas
ay tila mga daliri ng isang higanteng nagbabantay sa aking mga pangarap na kanilang kinulong. Madilim na ang paligid at ang tanging liwanag ay mula sa mga poste sa kalye na nagbibigay ng mahahabang anino sa aking paanan. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na susi na itinago ko sa loob ng aking medyas. Ito ang susi sa pintuan ng labandera, ang pintuang madalas kong gamitin sa madaling araw kapag nagsisimula na akong magkuskos ng kanilang mga dumi. Walang tunog na bumukas ang pinto. Pumasok ako na tila isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Ang amoy ng bahay ay iba na. Wala na ang amoy ng niluluto kong bawang at luya. Pinalitan na ito ng matapang at nakakahilong amoy ng mamahaling pabango na alam kong kay Valerie, ang babaeng ipinalit ni Marco sa akin. Naramdaman ko ang pananakit ng aking lalamunan. Ang bawat sulok ng kusinang ito ay saksi sa aking pagod, sa aking mga dalangin naging pabulong na lamang dahil sa takot na marinig nila. Naglakad ako patungo sa ilalim ng hagdan sa maliit na imbakan ng mga gamit sa paglilinis. Doon sa ilalim ng isang maluwag na piraso ng kahoy na sahig na tanging ako lang ang nakakaalam, nakatago ang aking sandata. Ito ang maliit na itim na notebook, ang aking sikretong ledger. Dito ko isinulat ang bawat sentimo na ibinigay ko kay Doña Imelda sa loob ng 7 taon. Dito nakatala ang mga petsa, ang mga halaga, at ang mga dahilan kung bakit nila kinuha ang aking pera. Nang mahawakan ko ang malamig na pabalat ng notebook, naramdaman ko ang isang matinding pangungulila. Ito ang piping saksi sa aking pagiging alipin. Ngunit bago ko pa man ito mailagay sa aking bag, narinig ko ang lagutok ng sapatos sa itaas ng hagdan. Ang bawat hakbang ay tila isang babala na papalapit sa aking kinaroroonan. Marco, darling, kailan ba natin mapapalitan ang mga luma at baduy na gamit dito? Gusto ko ng modernong disenyo, hindi itong amoy katulong na dekorasyon. Ang boses ni Valerie ay kasing talim ng isang labaha, puno ng pag-iimbot. Huwag kang mainip, mahal. Kapag nakuha na natin ang huling pirma ni Sofia sa mga dokumento ng utang at kapag naisara na ang kaso sa ospital, sa atin na ang lahat ng ito. Wala nang makakahadlang sa atin, sagot ni Marco. Ang kanyang tawa ay malalim at nakakanginig ng laman. Sumiksik ako sa pinakamadilim na bahagi ng imbakan. Halos hindi ako humihinga habang nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang pader na sinasandalan ko ay tila lumiliit, tila kinakain ako ng bahay na ito. Narinig ko ang pagbukas ng ilaw sa sala. Ang liwanag ay tumagos sa maliit na puwang ng pintuan ng imbakan, tumatama sa aking mga matang punong-puno ng takot. Ano yon? Biglang napatigil si Marco. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na papalapit sa aking pinagtataguan. Tila may narinig akong kumaluskos sa silid ng mga gamit. Nanigas ang aking buong katawan. Ang notebook ay mahigpit kong niyakap sa aking dibdib. Tila ito ang tanging bagay na magliligtas sa akin sa kamatayan. Nararamdaman ko ang bilis ng tibok ng aking puso, na tila isang tambol na nagbabadyang magbunyag ng aking kinaroroonan. Dahan-dahang lumapit ang anino ni Marco sa pinto ng imbakan. Nakita ko ang anino ng kanyang kamay na humahawak sa hawakan ng pinto. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay sa aking hatol. Sino ang nandyan? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Kasabay ng marahas na pagpihit niya sa hawakan ng pinto, isang katanungan ang sumabog sa aking isipan. Kung mahuhuli niya ako rito, may pagkakataon pa ba akong makalabas ng buhay? O dito na rin ba magtatapos ang aking pangarap na mabawi ang lahat sa ilalim ng mga kamay ng lalaking minsan kong tinawag na mahal? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang sumasabog na bomba sa loob ng aking dibdib. Bawat pintig ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalapit ang panganib. Nakapikit ako ng mariin.
Ang aking mga kuko ay bumaon sa pabalat ng itim na notebook. Habang hinihintay ang marahas na pagbukas ng pinto, nararamdaman ko na ang bigat ng presensya ni Marco sa kabilang panig. Ang kanyang hininga na tila isang hayop na naghahanap ng biktima. Marco, ano ba? Kanina pa kita tinatawag. May nakakadiring ipis dito sa sofa. Bilisan mo! Ang matinis na sigaw ni Valerie mula sa sala ang bumasag sa tensyon. Narinig ko ang pagbuga ng hangin ni Marco, isang buntong hininga ng pagkairita. Sandali lang, Valerie. Akala ko lang may narinig ako. Binitawan niya ang hawakan ng pinto. Ang lagutok ng kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumayo, pabalik sa sala kung saan naghihintay ang kanyang bagong reyna. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo tungkol sa insekto, dahan-dahan akong gumapang palabas ng imbakan. Ang bawat kilos ko ay kasing ingat ng isang anino. Mabilis akong lumabas sa pintuan ng labandera, hindi lumingon, at tumakbo ng tumakbo hanggang sa maramdaman ko ang hapdi ng hangin sa aking baga. Huminto lamang ako nang makarating ako sa isang maliit at madilim na parke, malayo sa mansyong naging bilangguan ko. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, binuksan ko ang aking lihim na ledger. Ang mga pahina ay medyo nanilaw na, ngunit ang aking mga sulat ay malinaw pa rin. Ang bawat halaga na kinuha ni Doña Imelda sa akin sa loob ng 7 taon. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga huling pahina, may napansin akong hindi ko nabigyang pansin noon. May mga nakasingit na maliliit na resibo at mga sulat kamay na hindi sa akin. Nanginig ang aking buong katawan nang mabasa ko ang isang entry. Hulyo 14, 2 milyong piso, utang sa pagsusugal. Hulyo 14, iyon ang araw ng anibersaryo ng kamatayan ng aking mga magulang. Habang ako ay nasa simbahan at umiiyak, ang biyenan ko pala ay nilulustay ang aking mana sa mga kasino sa paligid ng Maynila. Hindi lamang sila mga magnanakaw, sila ay mga buwayang walang kabusugan na kumakain sa laman ng mga patay. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang isang nakatuping papel sa pinakadulo. Isang notice of default mula sa isang lending company. Ang utang ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso na kapangalan sa akin at ang petsa ng huling bayad ay sa makalawa na. Diyos ko, bulong ko sa hangin. Ang aking tinig ay nilamon ng ingay ng mga kuliglig. Naisahan nila ako. Ang lahat ng pag-aalaga ko sa kanila, ang bawat sakripisyo ko, ay ginamit nila para itali ako sa isang utang na imposibleng mabayaran ng isang taong tulad ko. Sa loob ng 48 oras, hindi lamang ako mawawalan ng tahanan. Maaari akong mabulok sa kulungan habang sila ay nagpapakasasa sa aking yaman. Niyakap ko ang aking sarili sa gitna ng kadiliman. Ang notebook na ito ay hindi lamang listahan ng kanilang mga kasalanan. Ito ay isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa aking katapusan. Kung hindi ko ito maipapakita kay Attorney Ramon sa lalong madaling panahon, ang lahat ng aking pagbangon ay mauuwi sa isang mas malalim na hukay. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada. Tila may hinahanap. Nanigas ako nang makilala ko ang plaka. Kay Marco iyon. Alam ba nilang nandito ako? O nagsisimula na silang mangaso para masiguradong hindi ako makakaabot sa korte? Ang gabi ay tila naging isang masikip na bitag. Habang hawak ko ang ebidensya ng kanilang kataksilan, naramdaman ko ang lamig ng takot na bumabalot sa aking puso. Saan ako tatakbo kung ang bawat sulok ng lungsod na ito ay tila may mga matang nagmamasid sa akin? Tumigil ang aking paghinga habang ang pamilyar na itim na sasakyan ni Marco ay dahan-dahang gumagapang sa kalsada. Ilang hakbang na lamang mula sa madilim na eskinita kung saan ako nakasiksik. Nanigas ang aking mga kalamnan. Ang mapupulang ilaw mula sa likuran ng kanyang kotse ay tila mga matang naghahanap sa dilim. Mahigpit kong niyakap ang itim na notebook sa aking dibdib.
Idinadalangin na lamunin na lamang ako ng mga anino. Tila narinig ng langit ang aking panalangin. Hindi nagtagal, umarangkada ang sasakyan at tuluyang naglaho sa gitna ng hamog. Nang sumikat ang unang sinag ng araw, ang malamig at nakakatakot na gabi ay napalitan ng isang umagang puno ng kawalan ng katiyakan. Galing ako sa tanggapan ni Attorney Ramon. Iniwan ko sa kanyang mga kamay ang ledger na magpapatunay sa kanilang mga kasalanan at ang dokumentong magliligtas sa akin sa pagkakakulong. Habang hinihintay ang pag-usad ng batas, kailangan kong mabuhay, kailangan kong lumaban. Naglakad ako sa mga hindi kilalang kalye, dala ang kumakalam na sikmura at mga paang sugatan mula sa manipis na tsinelas. Habang ang paligid ay nagigising sa ingay ng mga nagmamadaling tao, isang halimuyak ang biglang pumukaw sa aking nanlalamig na diwa. Ito ay ang mainit na amoy ng natutunaw na mantikilya, matamis na banilya at bagong lutong tinapay. Matagal na panahon na simula nang makalanghap ako ng ganitong bango. Sa bahay ni na Marco, ang tanging na amoy ko ay ang matapang na kemikal ng panlinis ng banyo at ang amag sa aking maliit na silid. Sinundan ko ang halimuyak hanggang sa makarating ako sa isang maliit ngunit maaliwalas na panaderya. Sa labas ng salamin, may nakapaskil na isang maliit na karatula na naghahanap ng katuwang sa pagmamasa. Pumasok ako ng may pag-aalinlangan. Ang mainit na singaw mula sa mga hurno ay tila yumakap sa aking giniginaw na katawan. Isang ginang na may maamong mukha at puting apron ang sumalubong sa akin. Siya si Aling Corazon. Nang mag-apply ako, hindi niya tiningnan ang aking dumi o ang aking gulanit na damit. Sa halip, hinawakan niya ang aking mga kamay na puno ng kalyo at peklat mula sa paso ng mantika. Ang mga kamay na sanay sa hirap ay hindi marunong manloko. Malumanay niyang sabi na may kasamang ngatong ngiti na nagpatunaw sa natitirang yelo sa aking puso. Tanggap ka na, iha, pero bago ka magsimula, kumain ka muna. Inabutan niya ako ng isang mainit na ensaymada at isang tasa ng kape. Umupo ako sa isang sulok, nanginginig pa rin ang mga daliri habang pinipigtal ang malambot na tinapay. Nang matikman ko ang tamis ng asukal at ang linamnam ng keso, hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Umiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang malalim na ginhawa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 7 taon na may nag-alok sa akin ng pagkain nang walang kapalit na pang-aabuso, nang walang halong sumbat. Ang bawat kagat ay lasa ng kalayaan. Ang bawat patak ng luha ay paghuhugas sa aking mga sugat. Sa unang araw ng aking sahod, ang unang ginawa ko ay bumili ng isang pares ng murang puting sapatos mula sa palengke. Nang isaklob ko ito sa aking mga paa, pakiramdam ko ay nakatapak ako sa ulap. Ibinasura ko ang lumang tsinelas na saksi sa aking pagiging alipin. Ito na ang aking unang hakbang palayo sa impyerno. Ang unang hakbang pabalik sa pagiging si Sofia. Lumipas ang ilang araw at naging mapayapa ang aking mundo sa loob ng panaderya. Isang hapon, habang masaya akong nagpupunas ng salamin ng paminggalan, pinatunog ng pagbukas ng pinto ang maliit na kampanilya sa itaas nito. Isang bulto ng malamig na hangin ang pumasok, kasunod ang isang amoy na nagpatayo sa mga balahibo ko sa batok. Isang matapang at nakakasakal na halimuyak ng mamahaling pabango na laging nagpapaalala sa akin ng kalupitan. Unti-unti akong nag-angat ng tingin. Nakatayo sa gitna ng maliit at payak na panaderya ang isang babaeng balot ng alahas, nakataas ang kilay, at pinandidirihan ang paligid. Si Doña Imelda. Nagtama ang aming mga paningin. Ang kanyang labi ay unti-unting kumurba sa isang mapangutyang ngiti na tila nakakita ng isang insekto na madaling tapakan. Kaya pala ang baho ng hangin, pagpasok ko, malakas at matining niyang idineklara, sapat upang mapalingon ang lahat ng costumer sa loob.
Kahit saan talaga magtago ang isang daga, maamoy at maamoy mo ang estero na pinanggalingan niya. Nagtatrabaho ka na pala bilang isang tagapunas ng mumurahing tinapay, Sofia? Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang mahigpit na napakapit sa basahan. Narito na naman ang demonyong sumira sa aking pagkatao at ngayon, nais niyang sirain ang kaisa-isang lugar kung saan ako nakahanap ng kapayapaan. Hahayaan ko ba siyang ipahiya ako muli sa harap ng ibang tao? Bumigat ang hangin sa loob ng maliit na panaderya. Ang mga pamilyar na amoy ng asukal at mainit na kape ay biglang nilamon ng matapang at nakakahilong halimuyak ng mamahaling pabango ni Doña Imelda. Napatigil ang mga costumer sa kanilang pagsubo ng tinapay. Ang bawat pares ng mata ay nakapako sa aming dalawa, naghihintay kung paano dudurugin ng isang donya ang isang hamak na tindera. Sa nakalipas na 7 taon, ang ganitong klaseng titig at pananalita mula sa kanya ay sapat na upang mapayuko ako at mapaluha sa takot. Sanay siyang nakikita akong nangangatal, humihingi ng tawad kahit wala akong kasalanan, at nagpapakumbaba para lamang sa mumong itinatapon nila sa akin. Inasahan niyang yuyukod ako sa harap ng maraming tao. Natatakbo ako sa likod ng kusina upang itago ang aking kahihiyan. Ngunit ang mga paa ko ay nakatapak sa bagong puting sapatos na binili ko mula sa sarili kong pawis. Ang dibdib ko ay hindi na pinupuno ng utang na loob, kundi ng nag-aalab na katotohanan. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong basahan sa ibabaw ng malinis na salamin. Hinarap ko siya ng tuwid, walang bahid ng panginginig sa aking mga balikat. Tinitigan ko ang kanyang mukha, ang mga palamuti niyang ginto na kumikinang sa kanyang leeg at mga tainga. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kabigat ang mga alahas na yon. Mga alahas na binili gamit ang perang ninakaw mula sa isang ulila. Opo, Doña Imelda. Nagpupunas po ako ng mumurahing tinapay. Sagot ko, ang aking boses ay hindi kasing lakas ng kanya ngunit kasing talim ng yelo. Isang marangal na trabaho, hindi po ba? Mas mabuti na ang magpunas ng alikabok sa salamin kaysa magpunas ng budhing binili gamit ang perang hindi naman sa inyo. Napakunot ang kanyang noo. Ang mapangutyang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang pagkabigla na tila hindi makapaniwalang ang tupang kinakatay nila noon ay natutong kumagat ngayon. Anong pinagsasasabi mong babae ka? Ninakaw? Ako pa ngayon ang lalabas na masama matapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong. Isa kang walang kwentang asawa at isang walang utang na loob na magnanakaw. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagbabanta. Humakbang ako papalapit sa kanya. Hindi umaatras kahit isang pulgada. Ibinaba ko ang aking boses upang kaming dalawa lamang ang makarinig. Isang malumanay na bulong na may dalang kamatayan sa kanyang pagkatao. Kamusta po ang paglalaro niyo sa kasino noong 14 ng Hulyo? Nasiyahan ba kayo sa 2 milyong pisong nakuha niyo mula sa trust fund na ipinangalan sa akin ng aking ama? Tila nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Imelda. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay biglang gumuho. Umawang ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang takot ay malinaw na nakaguhit sa bawat linya ng kanyang pinatandang mukha. Hindi niya inasahan na alam ko ang kanyang pinakamalalim at pinakamaruming lihim. Alam niyang kapag lumabas ang impormasyong yon, hindi lamang ang kanyang pangalan ang masisira sa altalipunan, kundi maaari siyang mabulok sa isang masikip na selda. Sino? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ang boses niya ay naging isang sinapo at nanginginig na hangin. Ang katotohanan ay laging sumisingaw. Kahit anong tindi ng pabangong itakip niyo rito. Kalmado kong dugtong, nakatingin ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata. Maari na po kayong umalis, Doña Imelda. Nakakaistorbo na kayo sa mga nagbabayad naming costumer.
wala siyang nasabi. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mamahaling bag na muntik na niyang mabitawan, tumalikod, at nagmamadaling lumabas ng panaderya. Ang kanyang mga hakbang na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki. Ngayon ay tila mga paa ng isang magnanakaw na tumatakbo palayo sa liwanag. Naramdaman ko ang pagpalakpak ng ilan sa mga costumer. May isang matandang babae pa na ngumiti sa akin, nagpapahiwatig ng paghanga sa aking katapangan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naranasan ko ang tamis ng tagumpay. Ang sugat na matagal nilang hiniwa ay nagsisimula ng maghilom dahil sa init ng hustisya. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Nang pumasok ako sa likod ng kusina upang uminom ng tubig at pakalmahin ang aking mabilis na paghinga, naramdaman ko ang mahinang pagyanig ng aking basag na telepono sa loob ng bulsa ng aking apron. Isang mensahe ang pumasok. Galing kay Marco. Binuksan ko ang mensahe at isang larawan ang bumungad sa aking paningin. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Tila binuhusan ako ng yelo mula ulo hanggang paa. Ang larawan ay nagpapakita ng isang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang kaisa-isang lalagyan ng mga alaala ng aking mga yumaong magulang. Sa loob nito, naroon ang singsing ng aking ina, ang paboritong relo ng aking ama, at ang kanilang mga huling liham. Ito ang buhay na tinik ko sa puso, ang tanging yaman na hindi ko nakuha noong pinalayas nila ako sa ulan. Sa ilalim ng larawan, may isang maikling ngunit nakakikilabot na mensahe. Nakita ng abogado ko ang file na isinumite ni Attorney Ramon sa piskalya ngayong umaga. Mayroon kang 24 na oras para bawiin ang kaso at ibigay sa akin ang orihinal na notebook. Kung hindi, asahan mong magiging abo ang kahong ito. Kasama ang lahat ng alaala ng mga patay mong magulang. Huwag mo akong subukan, Sofia. Nabitiwan ko ang baso ng tubig. Tuluyang naglaho ang lakas na nakuha ko kanina. Para akong ibinalik sa isang madilim at masikip na hawla. Ang lalaking minsan kong pinaglutuan, inalagaan, at minahal ng buong tapat ay handang sunugin ang natitirang piraso ng aking kaluluwa para lamang isalba ang kanyang sarili. Paano ako lalaban para sa aking kinabukasan kung ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkaabo ng aking nakaraan? Napatitig ako sa maliit na screen ng aking telepono. Ang aking mga daliri ay tila naging yelo sa panlalamig. Ang kahoy na kahon sa larawan na may nakaukit na bulaklak ng sampagita sa takip ay hindi lamang isang simpleng lalagyan. Naroon ang lumang singsing ng aking ina na isinasalpak niya sa aking maliit na daliri noong ako ay bata pa. Naroon ang paboritong relo ng aking ama na tumigil ang pag-ikot sa mismong araw na sila ay pumanaw. Naroon ang mga huling liham na amoy kalumaan, ang tanging nagpapatunay na minsan sa aking buhay, ako ay minahal ng totoo at walang kapalit. Nais ni Marco na sunugin ang tanging natitirang piraso ng aking pagkatao para lang isalba ang kanyang karangyaan. Sa loob ng ilang minuto, ang natitirang takot sa aking dibdib ay dahan-dahang natunaw at napalitan ng isang malalim, nag-aalab na galit. Hindi na ako ang babaeng yuyuko at iiyak sa sulok. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Ramon. Pinaliwanag ko ang banta. Walang pag-aalinlangan sa tinig ng matandang abogado nang sabihin niyang hindi kami papayag na maging biktima muli. Gagawa kami ng patibong at sa pagkakataong ito, ang batas ang magsasara ng hawla. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ang kalangitan ay nagdilim ng tuluyan. Walang kahit isang bituin na naglakas loob na sumilip. Sakay ng sasakyan ni Attorney Ramon, dumating kami sa isang lumang bodega sa labas ng syudad. Ito ay pag-aari ng pamilya San Jose, isang nakalimutang gusali kung saan nila itinatambak ang mga sirang kasangkapan at mga alaalang ayaw na nilang makita. Sa di kalayuan, naghihintay ang 2 sasakyan ng mga pulis, nakapatay ang mga ilaw at makina
upang hindi makatawag ng pansin. Bumaba ako ng sasakyan. Ang amoy ng kalawang at makapal na alikabok ay agad na sumalubong sa aking pangamoy. Tila amoy ng kamatayan at pagkabulok. Mahigpit kong hawak ang isang itim na notebook. Hindi ito ang orihinal. Ang tunay na ledger ay ligtas na nakatago sa vault ng piskalya. Ang hawak ko ngayon ay isang replika, puno ng mga blankong pahina na naglalaman lamang ng aking paglaya. Humakbang ako papasok sa siwang ng malaking bakal na pinto ng bodega. Ang loob ay nilalamon ng anino at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay isang naghihingalong bumbilya sa gitna ng malawak at bakanteng espasyo. Sa ilalim ng liwanag na yon, nakatayo si Marco. Wala na ang makinis at perpektong lalaki na laging suot ang pinakamahal na suit. Gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puyat, ligalig, at tila sa isang asong ulol na hinahanap ang kanyang susunod na kakagatin. Sa ibabaw ng isang kinalawang na drum, sa kanyang tabi, nakapatong ang kahoy na kahon ng aking mga magulang. At sa sahig, paikot sa drum, ay makapalang basa ng isang likidong may matapang at nakakasulasok na amoy. Gasolina. Dumating ka rin. Bungad niya, ang kanyang boses ay pumapalingaw-ngaw sa walang lamang bodega. Nasaan ang notebook? Ibigay mo sa akin iyan, Sofia, kung ayaw mong maging abo ang mga basurang ito. Huminto ako ilang metro ang layo sa kanya. Tinitigan ko ang lalaking minsan kong pinaglutuan, nilabhan at pinag-alayan ng buong kabataan ko. Sa aking isipan, iniisa-isa ko ang mga gabing umiiyak ako dahil sa lamig habang siya ay nagpapakasaya sa ibang babae. Ang mga araw na pinilit ko siyang ipagtanggol sa sarili kong budhi. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang kanyang panginginig at desperasyon, isang ginintuang katotohanan ang sumibol sa aking puso. Hindi siya isang makapangyarihang hari. Isa lamang siyang duwag na nagtatago sa likod ng pera ng kanyang ina at sa pang-aabuso sa mga taong mahina. Wala na akong nararamdamang pagmamahal o takot. Ang nararamdaman ko na lamang ay awa sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ito ba ang gusto mo, Marco? Itinaas ko ang itim na notebook. Ang kapalit ng aking katahimikan, 7 taon ninyo akong ninakawan. Ginamit ninyo ang pangalan ko para magpakasasa sa utang habang kinukuha ninyo ang mana na iniwan ng aking ama. Kulang pa ba? Nagigting ang kanyang mga panga. You owe us. Utang mo sa amin ang buhay mo, Sofia. Kung hindi ka namin pinulot, malamang namatay ka na sa lansangan. Isa kang walang utang na loob. Wala akong utang na loob sa inyo, Marco. Kalmado ngunit matalim kong sagot. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 7 taong pagtitiis. Binayaran ko na kayo ng pawis at luha araw-araw. Ang totoo, kayo ang may utang sa akin. Kayo ang nabuhay sa dugo ko. Shut up! Ibigay mo sa akin ang notebook. Galit niyang utos. Sabay labas ng isang maliit na lighter mula sa kanyang bulsa. Kanyang idinikit ang kanyang hinlalaki sa mitya nito. Ibigay mo sa akin, o sisindihan ko ito ngayon din. Ibinato ko ang notebook sa sahig. Sapat ang lakas upang dumaos-dos ito at tumigil sa mismong paanan niya. Mabilis siyang yumuko at dinampot ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tagumpay, isang nangiti ng kasakiman ang gumuhit sa kanyang labi. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina upang hanapin ang listahan. Ngunit habang pinipihit niya ang mga dahon, unti-unting nawala ang kanyang nangiti. Nakita niya ang katotohanan. Blanko. Walang mga numero, walang mga pangalan, walang ebidensya. Anong kalokohan ito? Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nabasag sa matinding galit. Nilingon niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang demonyo. Niloloko mo ba ako, Sofia? Bago pa man siya makagawa ng hakbang palapit sa akin, ang matinis na hagulgol ng mga sasakyan ng pulisya ay biglang bumiyak sa katahimikan ng gabi.
Ang matapang na asul at pulang ilaw ay nagsimulang mag-flash. Mula sa matataas na bintana ng bodega, lumilikha ng nakakahilong anino sa buong paligid. Narinig ang malalakas na yabag ng mga alagad ng batas na mabilis na pumapalibot sa gusali. Napalibutan na siya. Wala na siyang kawala. Nakita ko ang gulat, takot, at tuluyang pagkawala ng katinoan sa mukha ni Marco. Sa halip na sumuko at itaas ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa kahoy na kahon na nasa ibabaw ng drum. Isang malademonyong halakhak ang kumawala sa kanyang lalamunan. Akala mo ba talaga panalo ka na, Sofia? Sigaw niya. Ang boses ay lunod sa desperasyon. Kung makukulong ako at mawawalan ng lahat, sisiguraduhin kong may mawawala rin sa'yo. Marco, huwag. Pakiusap ko, ang pagiging matapang ko ay biglang umurong nang mapagtanto ko ang kanyang gagawin. Walang pag-aatubili, inikot niya ang lighter hanggang sa lumitaw ang munting apoy at malupit niya itong itinapon sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang munting apoy ay naging isang dambuhalang halimaw. Ang marahas na paggapang ng apoy ay lumikha ng isang pader nang nakapapasong init sa pagitan namin. Ang apoy ay mabilis na gumapang paakyat sa kinalawang na drum, patungo sa direksyon ng kahoy na kahon ng aking mga magulang. Pumasok ang mga pulis. Pilit na dinadakma ang nagwawalang si Marco, habang ang makapal na usok ay nagsimulang bumalot sa aming mga baga. Ang init ay humahampas sa aking mukha, sinusunog ang aking balat. Nariyan lamang ang kahon, ilang hakbang mula sa akin. Unti-unti nang nilalapitan ng mapanirang dila ng apoy. Hahayaan ko ba ang apoy na lamunin ang huling alaala ng aking mga magulang hanggang sa maging abo? O isusugal ko ang sarili kong buhay upang iligtas ang aking nakaraan mula sa naglalagablab na impyerno? Ang marahas na paggapang ng apoy ay parang isang halimaw na walang sinasanto. Nilalamon nito ang mga lumang kasangkapan at pira-pirasong kahoy, lumilikha ng makapal at nakasusulasok na usok na pumupunit sa aking lalamunan at nagpapaluha sa aking mga mata. Sa kabilang banda ng bodega, nakikipagbuno ang mga pulis kay Marco. Pinipilit siyang isubsob sa maalikabok at maduming sahig upang igapos ang kanyang mga kamay. Ngunit ang aking paningin ay nakapako lamang sa ibabaw ng kinalawang na drum. Ang apoy ay ilang dangkal na lamang mula sa kahoy na kahon ng aking mga magulang. Kung hahayaan ko itong maging abo, para ko na ring pinatay ang kanilang alaala sa ikalawang pagkakataon. Hindi ko inisip ang panganib. Tumakbo ako patungo sa naglalagablab na init. Naramdaman ko ang tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat habang iniaabot ko ang aking mga kamay sa gitna ng apoy. Mahigpit kong niyakap ang kahon sa aking dibdib. Isiniksik ito sa aking katawan upang hindi maabot ng mga mapanirang dila ng apoy. At mabilis na tumakbo palabas ng bodega. Bumagsak ako sa magaspang na semento sa labas, habol ang aking hininga. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay tila isang banayad na kamay na humahagod sa aking likuran. Isang nakagiginhawang yakap pagkatapos ng matinding pagdurusa sa loob ng impyerno. Inubo ako ng malakas. Ngunit nang buksan ko ang aking mga mata at makitang walang galos ang kahon, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang takip. Naroon ang pamilyar na amoy ng lumang papel at ang malamig na ginto ng singsing ng aking ina. Dahan-dahan ko itong isinuot sa aking daliri. Tamang-tama ang sukat nito, tila nagpapaalala na hindi ako nag-iisa sa labanang ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang kalasag ng kanilang pagmamahal. Sa di kalayuan, inilabas ng mga pulis si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos na sa likuran gamit ang malamig na bakal, ngunit ang kanyang kayabangan ay hindi pa rin natutupok. Makakalabas ako rito, Sofia. Bibilhin ko ang mga pulis na ito. Isang tawag lang ni Mama, burado na ang kasong ito. Luluhod ka at magmamakaawa sa akin para makakain.
Banta niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pilit siyang isinasakay sa sasakyan ng mga otoridad. Tiningnan ko lamang siya. Wala nang natitirang luha para sa kanya. Wala nang takot na bumabalot sa aking puso. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay malalim na awa sa isang taong ang kaluluwa ay matagal nang nabulok sa kasakiman. Inakala ni Marco na ang batas ay isang laruan na mabibili ng kanyang apelyido at nang nanakaw nilang pera. Kinabukasan, nakapagpiyansa siya gamit ang isang malaking halaga. Perang walang dudang nagmula pa rin sa pondong matagal na nilang inililihim sa akin upang pagtakpan ng kahihiyan at ipakita sa altalipunan na hindi sila apektado ng panggugulo ng isang hamak na dating asawa. Itinuloy ni Doña Imelda ang marangyang salo-salo para sa opisyal na anunsyo ng kasal ni Marco at Valerie. Ginanap ito sa mismong mansyon na ipinangalan sa akin ng aking ama. Ang malawak na bulwagan ng mansyon ay puno ng mga panauhing suot, ang kanilang pinakamagarang damit. Ang banayad na musika mula sa isang pangkat ng mga biolinista ay lumulutang sa hangin, kasabay ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at nilutong karne. Isang paraiso na itinayo mula sa aking mga luha, pawis at dugo. Ngunit hindi na ako ang babaeng dadaan sa madilim na pinto ng mga labandera para magsilbi sa kanila. Kasama si Attorney Ramon at 3 opisyal ng korte na nakauniporme, humakbang ako sa malaking pintuan sa harapan. Suot ko ang isang simpleng puting damit, malinis at walang mantsa, at ang aking noo ay taas noo. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa akin, ngunit mas malamig ang mga tingin na ibinato ko sa mga taong nasa paligid. Tumigil ang pagtugtog ng mga biolinista. Ang mga nag-uusap at nagtatawa ng bisita ay unti-unting natahimik, humahawi upang magbigay daan sa aming pagpasok. Nasa gitna ng grandiosong hagdanan, sina Marco at Valerie nakangiti habang nakataas ang kanilang mga baso ng alak para sa isang pagpupugay. Nang magtama ang aming mga paningin ni Marco, mabilis na naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Si Doña Imelda, na abala sa pakikipag-usap sa isang kilalang politiko, ay napalingon at halos mabitawan ang hawak niyang pamayipay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Matinis na sigaw ni Doña Imelda. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa likod ng nakasanayang pagmamataas. Guardia, ilabas ninyo ang basurang yan. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang tumapak sa pamamahay ko? Pamamahay ko, Doña Imelda. Malinaw at mariin kong sagot. Ang bawat salita ko ay pumapailan lang at bumabasag sa katahimikan ng buong bulwagan. Lumapit ang punong opisyal ng korte at inilabas ang isang makapal na bungkos ng mga dokumento. Ibinigay niya ito nang tuwiran sa nanginginig na mga kamay ni Marco, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ginoong Marco San Jose, Doña Imelda. Formal na anunsyo ng opisyal, sapat ang lakas upang marinig ng lahat ng matataas na panauhin sa silid. Ito ay opisyal na utos mula sa korte, liham ng pagpapatawag para sa kasong syndicated estafa at falsification of public documents. Kasama rin dito ang opisyal na freeze order sa lahat ng inyong bank accounts, negosyo, at mga pag-aari. Simula sa oras na ito, hindi nyo na maaring galawin ang kahit isang sentimo. Ang mga baso ng alak ay unti-unting ibinaba ng mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Ang mga kaibigan nilang kanina ay nakangiti at bumabati sa kanila ngayon ay dahan-dahang umaatras. Iniiwasan ng pamilyang unti-unting lumulubog sa kumunoy ng kanilang sariling kasinungalingan. Tiningnan ko si Marco. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi. Ngunit maging si Valerie na nasa tabi niya ay dahan-dahang binibitiwan ng kanyang braso. Ang mukha ay puno ng pandidiri at pagkabigla ng malamang, wala na palang yaman ang lalaking pakakasalan niya.
Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado ni Marco para subukang kontrolin ang sitwasyon, isa pang malaking sasakyan ng otoridad ang huminto sa labas ng mansyon. Isang grupo ng mga seryosong investigador mula sa Anti-Money Laundering Council ang mabilis na naglakad papasok, may hawak na hiwalay na folder. Tila ang mga demonyong pinakain nila ng pera noon ay ngayon ay naniningil na ng buhay. Hanggang saan aabot ang tapang ng mga taong nasanay sa nakaw na yaman, ngayong ang mismong palasyo na ipinagmamalaki nila ay unti-unti nang naging simula ng kanilang pagkakulong? Ang bawat bagsak ng kahoy na maso ng hukom ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa loob ng bawat sulok ng malamig na silid ng korte. Hindi ito katulad ng mansyon na puno ng mga bulaklak at musika. Dito, ang amoy ay formalidad, luma at alikabok ng mga papeles at ang mabigat na hininga ng katarungan. Naupo ako sa silya ng saksi, suot ang paboritong relo ng aking ama at ang singsing ng aking ina. Ang kanilang mga alaala ay nagsilbing kalasag ko laban sa mga nanunuring mata ng pamilyang sumira sa aking kabataan. Tumingin ako sa kabilang panig. Wala na ang makinang na si Doña Imelda. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay may mga hiblang nakawala. At ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng ligalig. Sa tabi niya, si Marco ay tila isang anino na lamang ng lalaking minahal ko noon. Ang kanyang balat ay maputla at ang bawat galaw niya ay puno ng nerbiyos habang pinagmamasdan ang bawat dokumentong inilalabas ni Attorney Ramon. Kagalang-galang na hukom. Ang boses ni Attorney Ramon ay kalmado, ngunit may dalang bigat na hindi matatawaran. Ang hawak nating ebidensya ay hindi lamang nagpapatunay ng pagnanakaw sa yaman ng aking kliyente. Ito ay nagpapakita ng isang sistematikong pagpapahirap at panloloko sa loob ng 7 taon. Ang bawat pirma sa mga withdrawal slips na ito, ang bawat utang na ipinangalan sa aking kliyente nang wala siyang kaalam-alam, ay patunay ng isang kasakiman na walang hangganan. Nagsimula ang bulungan sa loob ng silid nang ipakita sa malaking screen ang paghahambing ng aking tunay na pirma at ang mga palsipikadong lagda na gawa ni Doña Imelda. Ito ang katotohanang matagal nilang ibinaon sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Nakita ko ang panginginig ng mga labi ni Doña Imelda. Ang maskara ng kanyang pagiging donya ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng hapon ay nang tumayo si Marco upang magbigay ng kanyang panig. Inasahan ko ang huling paghingi ng paumanhin o kahit man lang isang maliit na bahid ng hiya. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang lason na hindi ko inakalang kaya pa niyang ilabas. Wala akong alam sa mga dokumentong yan, sigaw ni Marco habang itinuturo ang kanyang sariling ina. Si Mama ang may hawak ng lahat. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Sabi niya, para ito sa kinabukasan ko. Ako ay biktima rin dito, Sofia. Huwag mo akong idamay sa kasalanan ng matandang ito. Parang huminto ang ikot ng mundo sa loob ng korte. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang patalim. Nalingon ni Doña Imelda ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla at hapdi. Ang taong pinag-alayan niya ng lahat, ang anak na naging dahilan ng kanyang mga krimen, ay ang unang taong nagtulak sa kanya sa kumunoy ng kapahamakan. Marco, ang boses ni Doña Imelda ay naging isang mahinang hikbi na puno ng pait. Pinrotektahan kita. Lahat ng ito ay para sa iyo. Para sa akin o para sa sugal mo? Ganti ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Huwag mo akong idamay sa pagiging kriminal mo. Pinagmamasdan ko silang dalawa na nagkakagatan, tila mga hayop na nag-aagawan sa huling piraso ng kaligtasan. Ito ang pamilyang itinuring kong langit. Ngunit sila pala ay mga halimaw na walang katapatan kahit sa isa't isa. Naramdaman ko ang isang malalim na awa, hindi dahil sa kanilang sasapiting parusa, kundi dahil sa kawalan nila ng pagkatao.
Sa dulo ng lahat, wala silang nakuha kundi ang puot ng isa't isa. Nang tumayo ang hukom para basahin ang desisyon, naramdaman ko ang init ng singsing sa aking daliri. Tila bumubulong ang aking mga magulang na tapos na ang laban. Guilty. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na tumapos sa 7 taon kong paghihirap. Syndicated estafa at falsification of public documents. Ang korte ay nag-uutos ng agarang pagkakulong ng walang piyansa dahil sa bigat ng kasalanan. Narinig ang marahas na pagpiglas ni Marco nang hawakan siya ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila mga tahol ng asong ligaw sa gitna ng gabi. Si Doña Imelda naman ay tila nawalan ng lakas ng loob. Naupo siya sa sahig, nakatulala sa kawalan, habang dahan-dahang ikinakabit ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad palabas ng korte. Hindi ko sila nilingon. Hindi ko na kailangang makita ang kanilang pagkawasak para pakiramdamang ako ay panalo. Ang tunay kong tagumpay ay ang bigat na nawala sa aking dibdib at ang katahimikang bumabalot sa aking kaluluwa. Nang makalabas ako sa pinto, sumalubong sa akin ang maliwanag na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng hapon. Ngunit bago ako makahakbang palayo, isang matandang babae ang humarang sa aking daan. Siya ang dating kapitbahay namin na nakasaksi sa bawat gabing pinalayas ako ni Marco. Hawak niya ang isang maliit na sobre na may tatak ng isang bangko na hindi ko pamilyar. "Sofia, iha," pabulong niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. "May iniwan ang nanay mo sa akin bago sila mawala," sabi niya. "Ibigay ko lang ito sa'yo kapag nahanap mo na ang iyong tunay na lakas. Hindi lamang pera ang iniwan nila, Sofia. Mayroon pang isang lihim na hindi alam ni Imelda. Isang lihim na magbabago sa lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa iyong pamilya." Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ano pa ba ang hindi ko alam? Mayroon pa bang mas malalim na ugat ang lahat ng paghihirap na ito? Hawak ko ang sobrang ibinigay ng aming dating kapitbahay habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan ni Attorney Ramon. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang pandikit nito. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi, ang kaba sa aking dibdib o ang pag-asang nag-aapoy sa aking kaluluwa. Nang mailabas ko ang laman, isang lumang titulo ng lupa at isang liham na may sulat kamay ng aking ina ang bumungad sa akin. Para sa aking bunsong Sofia, ang simula ng sulat. Ang lupang ito, sa tabing dagat ng Batangas, ay ang munting paraiso na binili ng iyong ama bago siya pumanaw. Itinago namin ito sa labas ng trust fund para meron kang matitirhan na hindi mahahawakan ng sinuman. Ito ang iyong santuaryo, ang iyong takbuhan kapag ang mundo ay naging masyadong masakit. Niyakap ko ang liham at hinayaang pumatak ang aking mga luha sa papel. Sa loob ng 7 taon, pinaramdam sa akin ni Marco at Imelda na wala akong kahit ano, na utang ko sa kanila ang aking hininga. Ngunit sa katotohanan, matagal na akong pinalilibutan ng pagmamahal ng aking mga magulang mula sa kabilang buhay. Mayroon akong sariling lupa, sariling langit, at sariling kinabukasan na hindi nila kailanman nalaman. Lumipas ang mga buwan at ang dambuhala ng kasakiman na itinayo ni Marco ay tuluyan ng gumuho. Dahil sa freeze order at sa mga kasong kriminal, ang kanilang mansyon ay isinailalim sa subasta. Sa tulong ni Attorney Ramon at ng perang nakuha ko mula sa mga na-freeze na bank accounts na napatunayang sa akin pala, ako ang nakabili ng mansyong yon. Ngunit hindi ko ito binili para tirhan muli. Isang umaga, tumayo ako sa harap ng gate ng mansyon. Wala na ang mga mamahaling sasakyan ni Mark. Wala na ang mga bonggang salo-salo ni Doña Imelda. Sa halip may mga manggagawang nagpipintura ng bagong karatula sa itaas ng pinto. Ang dating simbolo ng aking pagdurusa ay pinalitan ko ng pangalang Sinag ni Sofia, Tahanan ng Pag-asa. Ginawa kong isang foundation ang mansyon
para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial exploitation. Ang bawat kwarto na dati ay saksi sa aking mga lihim na pag-iyak ay gagawin kong silid para sa mga babaeng naghahanap ng lakas para bumangon. Ang kusinang naging kulungan ko ay magiging lugar ng pagsasanay para sa mga nais matutong magluto at magkaroon ng sariling kabuhayan. Isang hapon, pinisita ko ang bilangguan kung saan nakakulong sina Marco at Doña Imelda habang hinihintay ang kanilang final sentencing. Nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin. Suot ko ang aking pinakamagandang business suit, ang aking buhok ay maayos, at ang aking mukha ay maliwanag. Nang ilabas si Marco, halos hindi ko siya makilala. Suot ang kulay kahel na uniforme, ang kanyang katawan ay nanunuyo, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Nang makita niya ako, tumama ang kanyang mga kamao sa salamin, ngunit wala akong narinig kundi ang mahinang pagyanig nito. Wala na ang kanyang boses na dati ay nagpanginginig sa akin sa takot. Sofia, tulungan mo ako. Nagkamali ako, Sofia. Mahal pa rin kita. Ang mababasa sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo lamang dahil sa hirap, hindi dahil sa pagsisisi. Tiningnan ko siya ng diretso. Walang galit, walang puot, tanging kapayapaan lamang. Hindi mo ako mahal, Marco. Mahal mo lang ang pakinabang na nakukuha mo sa akin. At ngayon, kailangan mong matutunang mabuhay nang wala ang dugong sinipsip mo sa akin sa loob ng 7 taon. Tumayo ako at naglakad palayo. Iniwan siyang sumisigaw sa likod ng rehas. Pinuntahan ko rin ang selda ni Doña Imelda. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang sarili, pabulong-bulong tungkol sa kanyang mga alahas na nawala na lahat. Ang reyna ng kasamaan ay naging isang matandang sawing palad na walang ibang kasama kundi ang kanyang sariling multo. Nang makalabas ako sa kulungan, sumalubong sa akin ang balita mula kay Attorney Ramon. Ang aking negosyo, ang Sofia's Golden Bakery, ay opisyal na ring magbubukas ng ika-10 sangay nito. Ang aking tagumpay ay hindi nanggaling sa isang lalaki, kundi sa bawat tinapay na minasa ko ng sariling mga kamay, sa bawat gabing pinili kong huwag sumuko. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang isang malambot na kamay na humawak sa aking palad. Ito ay isang batang babae, anak ng isa sa mga unang nanirahan sa aking foundation. Ate Sofia, tignan mo po, marunong na akong magsulat ng pangalan ko. Masaya niyang sabi. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo. Ang galing mo, anak. Darating ang araw, isusulat mo ang sarili mong kwento at walang sino man ang makakapagburan yon. Ngunit sa kalagitnaan ng aking kagalakan, isang itim na sobre ang iniabot sa akin ng aking sekretarya. Galing po sa korte, Mrs. Sofia. May bagong impormasyon tungkol sa kaso ng inyong mga magulang. Tila hindi aksidente ang nangyari sa kanila 7 taon na ang nakalipas. Napatigil ako. Ang hangin ay biglang lumamig. Akala ko ay tatapos na ang lahat. Ngunit tila ang pinakamadilim na bahagi ng nakaraan ay ngayon pa lamang magbubukas. Sino ang tunay na may pananagutan sa pagkawala ng aking pamilya? Choy, hindi aksidente ang pumatay sa aking mga magulang. Sila ay pinaslang. Ang mga salitang ito mula sa ulat ng muling pagbubukas ng kaso ay tila mga tipak ng yelo na bumabara sa aking lalamunan. Hawak ko ang dokumento sa loob ng aking opisina sa sinag ni Sofia, habang ang liwanag ng hapon ay tumatama sa aking mesa. Ngunit ang nararamdaman ko ay ang kadiliman ng nakaraang 7 taon. Ang preno ng sasakyan ng aking mga magulang ay sadyang pinutol at ang huling taong nakitang malapit sa garahe nila bago ang trahedya ay walang iba kundi ang driver ni Doña Imelda. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi lamang pagnanakaw, hindi lamang pang-aabuso, isang malamig na pagpatay ang pundasyon ng mansyong kinatatayuan ko ngayon.
Bumalik ako sa bilangguan para sa huling pagkakataon. Hindi para kay Marco, kundi para sa reyna ng lahat ng kasalanang ito. Pagpasok ko sa interrogation room, sumalubong sa akin ang isang Doña Imelda na halos hindi na makilala. Ang kanyang balat ay tila papel na nilamukot at ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim na paligid. Sabihin mo ang totoo, Imelda. Simula ko, ang aking boses ay mababa, ngunit kasing talim ng isang scalpel. Inilapag ko ang forensic report sa harap niya. Alam kong alam mo, ang preno, ang driver mo, ang pagsusugal mo. Pinatay niyo sila para sa pera, hindi ba? Tumawa siya, isang tuyong tunog na tila mga tuyong dahon na nagkakalitikan sa semento. Pera? Sofia, hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang ko noon. Ang tatay mo? Ayaw niyang magpahiram. Masyado siyang matuwid. Sabi niya, kailangan kong harapin ang bunga ng aking bisyo. Tumingin siya sa akin ng may halong puot at pangungutya. Hindi ko sila gustong patayin. Gusto ko lang silang maospital para magkaroon ako ng pagkakataong kontrolin ang mga accounts niyo habang wala silang malay. Pero mabilis ang takbo nila. Masyadong mabilis. Napatayo ako sa tindi ng galit. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Dahil sa kasakiman mo, naging mamatay tao ka. 7 taon mong hinayaang pagsilbihan ka ng anak ng mga taong pinatay mo. Gabi-gabi mo akong tinitingnan sa mata habang alam mong ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ulila. At tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Hirit niya, ang boses ay puno pa rin ng lason. Nasa itaas ka na, Sofia. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo. Nandito ako dahil sa sarili ko, hindi dahil sa'yo. Mariin kong sagot. Lumapit ako sa kanya. Ang aming mga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ngayon, hindi lang estafa ang haharapin mo. Murder. Habang buhay kang mabubulok dito at sisiguraduhin kong sa bawat gabi ng pagtulog mo, ang muka ng mga magulang ko ang huli mong makikita bago ka pumikit. Iniwan ko siyang nagsisigaw at nagwawala sa loob ng interrogation room. Ang kanyang mga paghingi ng tawad na hinaluan ng mga mura ay pumuno sa pasilyo. Ngunit hindi ko na hinayaang pumasok ang mga iyon sa aking pandinig. Tapos na ang laban. Ang hustisya ay hindi lamang nakuha sa pera, kundi sa katotohanang matagal nang naibaon. Makalipas ang 1 buwan, dumating ang huling desisyon ng korte. Dahil sa bagong ebidensya, ang hatol kay Doña Imelda ay naging reclusion perpetua, habang buhay na pagkakulong. Si Marco bilang kasabwat sa pagtatago ng krimen at sa patuloy na panggigipit sa akin, ay nakatanggap din ng dagdag na 20 taon sa kanyang sentensya. Sa araw na nailipat sila sa National Penitentiary, nagpunta ako sa sementeryo. May dala akong mga sariwang sampagita at puting rosas. Malinis na ang paligid ng puntod ng aking mga magulang. Hinaplos ko ang malamig na marmol. Mapa, payapa na po ang lahat. Bulong ko. Ang aking tinig ay banayad na tinatangay ng hangin. Nakuha ko na ang inyong katarungan. Ang lupang iniwan nyo ay puno na ng mga bagong pangarap. Hindi na ako ang Sofia na biktima. Ako na si Sofia na nagbibigay ng liwanag. Naramdaman ko ang isang mainit na haplos ng hangin sa aking pisngi. Tila isang halik ng pamamaalam at pagbabasbas. Tumayo ako nang matuwid. Ang aking puting damit ay sumasabay sa indayog ng hangin. Sa di kalayuan, nakita ko ang aking mga tauhan mula sa foundation na naghihintay sa akin sa sasakyan. May mga ngiti sa kanilang mga mukha, mga ngiting puno ng pag-asa. Wala nang natitirang pait sa aking puso. Ang bawat sugat ay naging pilat, at ang bawat pilat ay naging bahagi ng isang magandang obra maestra ng aking muling pagsilang. Ngunit habang papasakay ako sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa kalangitan. Handa na akong harapin ang bukas, hindi bilang asawa ng isang San Jose, kundi bilang Sofia, ang babaeng nagmula sa abo, napatunayan ang sarili,
at ngayon ay handa nang lumipad ng malaya. 3 taon na ang lumipas mula nang huling beses kong narinig ang tunog ng bakal na rehas na nagsara sa mundo ni na Marco at Doña Imelda. 3 taon na ang lumipas mula nang huling beses akong umiyak dahil sa sakit ng nakaraan. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking bahay sa Batangas, sa lupang itinatago pala ng aking mga magulang para sa aking kaligtasan, ang tanging naririnig ko ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawanan ng mga bata sa di kalayuan. Ang dating mansyon ng mga San Jose ay hindi na isang lugar ng takot at panggigipit. Ang sinag ni Sofia ay naging isang kanlungan ng higit sa 500 kababaihan na, tulad ko noon, ay nawalan ng boses at pag-asa. Sa tuwing nakikita ko ang isa sa kanila na natututong tumayo sa sariling mga paa, nakakahanap ng trabaho at muling nagkakaroon ng kislap sa mga mata, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng aking muling pagsilang. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng aking mga sangay ng panaderya o sa laki ng aking bank account, kundi sa bawat buhay na natulungan kong mabuo mula sa pagkakadurog. Nabalitaan ko kamakailan mula kay Attorney Ramon ang kalagayan ng mga taong sumira sa akin. Si Marco ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili sa loob ng pambansang piitan. Wala na ang kanyang kisig, wala na ang kanyang mga kaibigan, at lalong wala na ang mga babaeng dati ay nagkakandara pa sa kanyang yaman. Si Doña Imelda naman ay sinasabing unti-unti nang nawawala sa sariling katinuan. Madalas na nakikipag-usap sa hangin at pilit na hinahanap ang mga alahas na matagal nang naisubasta para pambayad sa kanilang mga biktima. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay naging isang masukal na bilangguan ng kanilang sariling budhi. Ngunit para sa akin, hindi na sila mahalaga. Ang kanilang pangalan ay hindi na nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Sila ay mga bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na kailangan kong daanan upang marating ang liwanag na kinaroroonan ko ngayon. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin na amoy dagat at sampagwita. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa labada. Wala na ang mga kalyo ng pagiging alipin. Ang mga kamay na ito ngayon ay humahawak sa mga dokumento ng tagumpay at nag-aalaga sa mga taong nangangailangan. Isinuot ko ang singsing ng aking ina at hinaplos ang relo ng aking ama. Sa bawat tibok nito, nararamdaman ko ang kanilang pagmamalaki. Ate Sofia, handa na po ang lahat para sa anibersaryo ng foundation. Tawag sa akin ng aking sekretarya. Isang babaeng dati ay biktima rin, ngunit ngayon ay isa na sa aking mga pinagkakatiwalaang katuwang. Ngumiti ako at tumango. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maramdamang ako ay buo. Hindi ko kailangan ng isang asawa para magkaroon ng pangalan sa mundong ito. Ang aking kaligayahan ay nagmumula sa katotohanang nagawa kong baguhin ang aking kapalaran sa pamamagitan ng sarili kong lakas, talino, at pananalig. Habang naglalakad ako pababa patungo sa dalampasigan, nakita ko ang aking refleksyon sa malinaw na tubig. Isang babaeng may seryosong tingin, ngunit may mapayapang ngiti. Isang babaeng nanggaling sa abo ng pagkakanulo, ngunit trumayumpay sa pamamagitan ng apoy ng katarungan. Ang sugat ay naging pilat, at ang pilat ay naging aking kalasag. Ako si Sofia, at sa wakas, ako ay malaya na. Malaya na sa takot, malaya na sa nakaraan, at handang-handa na para sa bawat bukas na puno ng pag-asa.